Good morning. Nanapod ta. Karon magpadayon ta sa ato ang pagtuon sa ato book study no sa libro ni Jerry Bridges ang Trusting God Even When Life Hurts. But before ta mo padayon ato sang pangayoon ang tabang sa Ginoo. Let's pray. Our Heavenly Father, Lord, in your sovereign will and in your infinite wisdom, Ginoo, you've allowed us to have this kind of setup where dili mi makatigom physically, Lord, but naami karon nagtigom online and Lord, nangayo mi sa imong pag-uban sa amoa karon sa among pagtuon despite sa among circumstance. We pray nga dili ni makahinder sa amoa nga maka-learn o makakutlo sa mga prinsipyo nga imuhang padayag sa amo pinaagi sa imong pulong Ginoo. Tabangi mi Lord nga makasabot mi damdagi ang amuang huna-huna o kasing-kasing Ginoo nga masabtan namo mas naami mas klaro nga perspective sa imuhang wisdom Ginoo, especially sa imong wisdom during times of adversity Ginoo kalisod. Very timely ni Lord kay naami karon ani nga crisis nga naay uncertainty nga among ginaatubang, but nagpasalamat mi Ginoo kay pinaagi pud sa imong pulong imo pud ming gipakita Ginoo nga kaning tanan naa sa imong kamot. So Lord, tabangi mi uban mi karong buntag, ipalayo mi Lord, ipalayo ko Lord sa errors na dili ko Lord masipyat sa pag preach ay imong pulong Ginoo. We also pray each and everyone nga naminaw karon Lord sa ilang mga panimalay Lord nga di nila i-take for granted ang imuhang word or kini nga pinagtigom Ginoo bisan informal kini karon Lord. Naagi pong ka sa among taliwala Ginoo. So nagdangop diha kanimo Lord. Tabangi mi karon sa among pagtuon. So amo ning gi-entrust sa imong tanan Ginoo. We're confident Lord that this is for the good of your people and for your glory. So salamat kayo Ginoo sa imong higayon nga gihatag sa amo karon nga makapadayon mi sa imong pagtuon. All these things we ask in Jesus name. Amen. So last Sunday atong gisugdan ang 8th chapter, ang ikawalo nga chapter sa libro ni Jerry Bridges nga Trusting God Even When Life Hurts. And natun-an nato na ang Ginoo dili gyud masipyat, no? He is perfect in everything. He's perfect in his wisdom, and we know that he is perfect in his most perfectly kung unsa ato ang ikinahanglan kanus-an nato kinahanglanon o he knows perfectly kung unsay means nga gamiton para ma-achieve niya og nato kining unsa ning atong gikinahanglan, no? He knows perfectly the means nga ma-achieve niya or matuman ang iyahang kabubuton. And ang atong purpose sa pag-study ani is not to explain the wisdom of God. Kay kung ato na siyang i-explain, mura na to gilimitahan ang wisdom sa Ginoo or gibutangan na to og atong kaugalingong logic or limitation ang wisdom sa Ginoo, but kini nga pagtuon is para mas naatay tin-aw nga paglantaw sa wisdom sa Ginoo para ang response towards adversities and afflictions
mas uyon or mas naa sa sakto nga perspective, o kini atong buhaton pinaagi sa pagsusi sa nature sa iyang wisdom as declared in scriptures. So ato ang nakita na ang wisdom sa Ginoo, ang first nature nga atong nasusi about sa wisdom sa Ginoo is it brings glory to God by bringing good out of evil. So i-allow ta sa Ginoo to experience adversities and afflictions para makita ang iyahang himaya, no, ang iyahang glory. And because ang kining glory sa Ginoo, ang concept of the glory of God is a mystery, isa na siya ka misteryo, it leads us to wrong responses, especially pag atong ginatry og explain or ginatry nato og rational ang purpose sa Ginoo, naatay mga wrong responses, and tungod na siya sa ato ang natay tulo nga nakita sa atong pagtuon last Sunday, tungod na siya sa atong pagka nearsighted, dili ta kabalo mo tan-aw sa unahan na kung unsa ray naa sa atong atubangan, o na nga ma-miss out nato ang purpose sa Ginoo. We expect ang ikaduha is we expect only good things from God. Mo nang di ta kadawat og adversities, magbagulbol ta og naatay mga kalisod kay wa taga expect og pag kalisod sa Ginoo, gikan sa Ginoo, but only good things. That's number 2. And the third is we resist, no, dili ginalikaya nato ang mga adversities. So mauna siya nga ma-miss out nato ang tumong sa Ginoo. Ang ikaduha nga nature nga atong na-examine is kining adversities or kaning atong mga pagsulay is for the holiness of His people. So part sa wisdom sa Ginoo nga pa-experience ta niya og mga kalisod, pagsulay, unsa pa ng di maayong butang sa atong kinabuhi is para sa ato ang holiness, no? We examine Romans 8:28 and atong gi tan-aw kung unsa ang diha sa kuno, and we know that for those who love God, all things work together for good, and we examine kung unsay good, unsa ang good nga pasabot diha sa Romans 8:28. And it is not just for material good or earthly the definition of good in an earthly sense or worldly sense, but kana siya nga good is especially sa ato ang spiritual na investment or spiritual good nga mao na gipasabot ni Apostle Paul diha sa Romans 8:28. And nakita ato pong nasusi nga kini gina-accomplish sa Ginoo, kining good para sa iyang tao, ang holiness para sa iyang katawhan through discipline. Mao na no, isubject ta dita niya ilikay sa mga kalisod, mga sakit, sa pagkapobre, sa kagutom, ug sa uban pang afflictions, because it is his means of disciplining his people so that we will bear more fruit. And also another means
is of accomplishing that good for his people is through conformity, through experience. Experiential learning. Mauna siya ang isa ka means na atong na-examine. We also gikutlo nato ang Psalms 119:71 nga it is good for me, I read, it is good for me that I was afflicted that I may learn your statutes. So one way of cultivating holiness, one way of one means nga ginagamit sa Ginoo para makakultivate ang holiness is through afflictions para kita maka-learn sa yang statutes. So conformity, no? Through experience, we are conformed to the likeness of God by experiencing these afflictions. And now we are on the third nature of the wisdom of God. Mo ni atong ikatulungan nature nga atong i-examine is ang wisdom sa Ginoo, especially in adversities and afflictions, is it aims to increase our faith and strengthen our trust sa Ginoo, no? It aims to increase our faith, pagdugang sa atong pagtuo o paglig-on sa atong pagsalig diha sa Ginoo, not by giving us explanation as of nganong nangahitabo ang butang, but by showing kung kinsa siya, no? Gina padugangan sa Ginoo ang ato ang pagtuo, gina-strengthen niya ang ato ang atong pagsalig pinaagi sa pagpailan niya sa iyang kaugalingon, dili sa pag-answer sa ato ang mga questions, no? Ginapailan niya ang iyang kaugalingon. And ang nakapalisod ani is God never explains, no? Dili ang Ginoo mo explain sa iyang actions or sa iyang purpose. I remember when I was still in high school and college, I was an athlete. No, I was in the varsity team. Appeal ko sa varsity team, and every time nga nami training, no, atong naisgutan ganiha nga kining tanan atong maagian is training, is discipline diha sa ato ang para kita ma-conform diha sa likeness ni Christ. And ako as an athlete before, every time nga naami training or naay discipline nga kinanglan namo ma-achieve, no, or ma-develop sa mga kaugalingon, ginain na siya sa amo ang coach. Kuha na nga, kining exercise or kining drill is ato ni siyang buhaton para ma-strengthen ang inyong legs, para mutaas ang inyong ambak, or mo increase inyong muscle endurance. Gina-explain na siya. So bisan og sakit kaayo sa lawas, bisan og kapoy kaayo, bisan og hago, bisan og musuka ka sa kalisod, kay hago kayo ang training, mo endure ka because kabalo ka kung unsay resulta ani, unsay end ana. And mauna siya isa ka lisod when we are undergoing the discipline or the training, spiritual training nga gina-undergo sa Ginoo sa ato, because God does not explain, no? Adversities are God's tools and means in training and disciplining us towards holiness. But unlike a teacher or a coach who explains to an athlete why a certain drill or exercise is done, the Lord never explains. So, ang Ginoo dili gid siya mo explain ngano, and dili siya required, dili siya obligated, or dili siya obliged to explain nganong iyahang gibuhat ning mga butang nga iyahang ginabuhat.
wala siya'y wala na siya'y dili na siya kinahanglan mo explain ang Ginoo ana. And we can see this sa story, no, the perfect example of this is the story of Job and Joseph. We know of the story of Job if you read the book of Job. Nag-start ang book by the interaction of God and Satan. Sila rang duha ang gasturya. And i-allow sa Ginoo si Christ na i-test si Job, and si Job ning undergo sa daghan kaayong pagsulay nga di gyud lalim, but wala gyud, no, from chapter 1 up to the end of the book of Job, wala gyud kay nakita nga gi-explain sa Ginoo ang iyahang kaugalingon or ang iyang purpose nganong gipa-undergo niya si Job adto nga ka-fiction. And lucky for us, no, swerte ta kay na-record niya siya sa scripture, so mura tag gidala sa backstage ba, mura tag nahimong spectator sa mga panghitabo, but are in the shoes of Job. Wa gyud ka kay balo. So imagine nimo kung unsa siya kalisod. But ang kanindot ani is towards the end nakita ni Job kung unsay tumong sa Ginoo. As kang Joseph. Si Joseph wa gyud siya kasabot nganong suko kaayo ang iyahang mga igsoon sa iya, nganong gihulog siya dito sa pit, nganong gibaligya siya sa slavery, nganong buwan siya false accusation sa wife ni Potiphar na priso siya og dugay. Wala gyud. And si Joseph, makita nato nga wala gyud pud siya ag pagsalig kay siguro wa siya nagkuan nga di na ko ni deserve nganong nahitabo mo ni sa ako wala. But in the end na-realize ni Joseph nga katong tanan nga dili maayong butang nga nahitabo siyang kinabuhi was to achieve the purpose of God para i-save ang chosen people of Israel. So makita nato, no, nga naagyud siya dili siya matugkad sa tawhanong panghuna-huna ang mean sa Ginoo. Samot na kay di siya mo explain. Di siya mo explain ngano. And murag mahog nga kung i-try na to siya explain sa ato ang kaugalingong logic, atong kaugalingong intelligence, murag mahog nga gidua-duaan ta. And kana ang ato ang likayan. Mao na ang sa aning pagtuo nato sa wisdom of God. Makita nato nga di gid nato siya ma-explain ang wisdom sa Ginoo, and we are only required or commanded to trust Him. So balik ta sa example ni Job o ni Joseph nga nahitabo sa ilahan ng mga kalisod nga wa gid sila kay balog ngano, but in the end na-accomplish siya sa Ginoo ang iyahang purpose, and ang result is na-increase ang ilahang faith and na-strengthen ang ilahang trust pinaagi sa mga kalisod nga ilang naagian. So naunsa man pagka-increase sa ilahang faith o pagka-strengthen sa ilahang trust. Simple, wala gyud gitubag sa Ginoo ang ilahang mga questions nga mga why or mga nganong nahitabo man ni sa ko, Lord, wala. Simply sa Ginoo kung kinsa siya, and
makita nato na no kung giunsa sa ato ang as we go on with our study. So is it wrong, no? Is it wrong to ask why sa Ginoo? In many commentaries, in many books, even kang Jerry Bridges, ingon siya na we should never ask God why. No, our sinful nature, ang atong pagkamakasasala, mauna siya mo tulod sa tuwa usahay pag nanaganit ta sa adversity, sa affliction, sa mga kalisod, mauna siya mo kung na maka-question tag Lord, nanong nahitabo man ni sa kuha? No? Our sinfulness gives us that tendency na mangutana. And there are two types of asking why. No, naay duha ka type klase na sa pagpangutana o ngano diya sa Ginoo. Ang una is ang dili sinful, no? Naay sinful o naay dili sinful, and we will first examine ang dili sinful. O kini ang the natural human response, or reactive or spontaneous response sa adversity, and it is usahay driven ni siya og anguish, no? Kaning saning anguish sa Bisaya, kaguol or natural response sa kasakit, no? Ato ang na-feel. And dili na siya actually sinful. Actually, kung tanaw na to ang scriptures, especially sa Psalms, makita na to daghang psalmist, no, daghang mga writer sa Psalms nga ilang gisugdan ng ilahang salmo, ilang gisulat sa question nga why. And let's open our Bibles to Psalm 10. Sa Psalm 10, sa first verse, ingon ang salmista, "Why, O Lord, do you stand far away? Why do you hide yourself in times of trouble?" Na ay anguish, na ay grabing kaguol ang salmista. Mauna ka po, Lord, ngano man ni? And it's not sinful to ask the Lord that. Also sa Psalms chapter 22, makita po nato ang the same nga pangutana, no? Noon ang chapter 22 verse 1. My God, why have you forsaken me? Why are you so far from saving me from the words of my groaning? So it's a question, it's asking Lord, why tungod sa anguish nga imuhang nabatian. Another is in chapter 74, verse 1. O God, why do you cast us off forever? Why does your anger smoke against the sheep of your pasture? So, kini siya na pag-question og why sa Ginoo is out of natural human response, and dili na siya sayop. Dili na siya sayop nga mangutana ta. Ang sayop na mahitabo kung mulinger ka ana, no? Kung mulinger ka aning imuhang kaguol or anguish, and you will end up grumbling against the Lord, complaining against the Lord, and ang imuhang question nga why mahimo nang murag nag-accuse sa Ginoo of being unjust. So mauna siya ang kapahimong sayop. Also to take note is
Silent sa phone wala pa silent. Atong mag-take note sa kani nga Psalms, no, kani mga salmista nga nagsulat, they ended their psalm or they ended their writing with nag-question sila og nag-question sila sa Ginoo why, but in the end ilahang murag makita nimo nga they truly trust the Lord, no? Ang ilahang ginakuan og gina-end nila writing sa pagsalig sa Ginoo. So diya ato makita na kini is just a natural human response. Lord, anong nahitabo man ni Lord? Pero after sa pagpangutan ni mo sa Ginoo as a human, pero Lord, musalig ko nimo kay kabalo kong nakakatuyo. That is not sinful. Ang sayop or ang sinful way of asking why is kanang of demand, no? Kanang mo mungutana ka sa Ginoo, nganong nahitabo man ni Lord? Basta daw kuno ko ani nga kuan niya na kay demand og kanang murag imuhang ikuan ang Ginoo nga na siya obligation to explain to you as if he's somebody na below you. So kana siya sayop na siya and tungod na siya sa atong pagkamakasala, no? Yeah, it's usually persistent and it's usually due to a grumbling heart, an arrogant heart, ano, kanang pagka-hambugiro nato sa atong kasing-kasing, arrogante, nga murag anong nahitabo man sa kuang nga wala man ko nag-deserve ani, dili man ako ni deserve nga mo suffer ko kay buutan man ko. Nanagani na siya or mo kuha na gani ka nga Lord, you really have to explain to me ngano ni kay wa ko kasabot ani. That becomes sinful. And ato nang nasusi gaganiha ang story ni Job, maupod ni siya ang weakness ni Job. Job sa iyahang pagkamakasasala sad, no? Job was a righteous man. Even si ang Ginoo ni ingon nga Job is blameless, righteous and blameless. But throughout sa iyahang affliction, sa iyang pagsulay, nakasala si Job, and that is because of asking the question why. Itan-aw nato, abrihan nato itong mga Biblia sa Job 7 verse 20 to 21. Kung basahon, if I sin, what do I do to you? You watcher of mankind, why have you made me your mark? Why have I become a burden to you? Why do you not pardon my transgression and take away my iniquity? For now I shall lie in the earth, you will seek me, but I shall not be. So, makita na to din nga ang pag-question, ang why, no, ang pag-question og ngano ni Job nay appeal nga accusation, no, murag accusatory tone, murag nay dalang pamasangil ay nay sangil ba tawag na ay dalang pag-accuse, akusar, no? Ingon siya na, why have you made me your mark? Murag kuan nga ngano murag imo man kong giduaan do ngano ako may imong gimong target. Anong nahimo na, why have I become a burden to you? Anong nahimo kong pabigat sa imuha? So naa ang sense nga I was righteous, I was without sin, I honored you in every way. Anong imo man ning gibuhat sa ako murag ana? So nakasa si Job ana kay naa siya sa iyang pagpangutan, naa siya appeal nga pag-akusar sa Ginoo nga murag unjust man ka Lord kay anong imo man ning gibuhat sa ako. So diha na nasipyat Job. But
makita sad nato kung giunsa siya pag tubag sa Ginoo. So moto no, ato sang balikan ang duha ka types of asking God why, or asking, giving at throwing the why question to the Lord. First is the unsinful type. It's a natural human response, and ang second is kanang naay persistent demand of an explanation with an accusatory tone. So, kung naa kay kanang sikag quality no, pangutanag ngano nga nanay dalang pag-akusar sa Ginoo. So, God, when He answered Job, He did not explain why. So, makita na to diri nga ang Ginoo dili gid siya mo explain. Wala siya explanation nga gihatag kang Job. Instead, iyahang gipakita kung kinsa siya. Wala siya ni-explain nga, Job, ako ning gibuhat kinamang kay gusto manggug ka iskuan din na ako'y gusto i-accomplish imong kinabuhi. Wala siya ningon ana ang Ginoo gi pakita sa Ginoo kung kinsa siya. And we see that in Job chapter 42. Oh, no, I'm sorry. Job chapter 48, 38. Job chapter 38. And the whole chapter is answer sa Ginoo kang Job, no? And I will just quote a few verses. Ingon ang Ginoo sa verse 1, then the Lord answered Job out of the whirlwind and said, Who is this that darkens counsel by words without knowledge, dressed for action like a man? I will question you, and you make it known to me. Where were you when I laid down the foundation of the earth? Tell me if you have understanding. So, sayon ra kaayo. Ingnan na siya sa Ginoo. Kinsa man ka nga mo question, no, ako disaman ka katong akong gilay ang foundation sa kalibutan, no, murag kuan ka nga gipamukha sa Ginoo sa iya nga, who are you to question my wisdom? Ako may nakahibalo, wala gani ka kahibalo, wala gani ka diha pag when I laid the foundation of the earth. So ang pagtubag sa Ginoo kang Job is by making himself known. Ipakita sa Ginoo kung kinsa siya diha kang Job. And the result diha kang Job is makita nato sa sa chapter 42, no? Job chapter 42 verse 1 to 6. Atong abrihan natong Bible sa chapter 42 verse 1 to 6. And then Job answered the Lord and said, I know that you can do all things, and that no purpose of yours can be thwarted. Who is this that hides counsel without knowledge? Therefore I have uttered what I did not understand, things too wonderful for me, which I did not know. Hear, and I will speak. I will question you, and you make it known to me. I had heard of you by the hearing of the ear, but now my eye sees you. Therefore I despise myself and repent in dust and ashes. So sa pag-reveal, no, sa pagpakita sa Ginoo diha kang Job kung kinsa siya, diha pa na-realize ni Job nga nagstorya man day ko about sa mga butang na wala ko kahibalo. And it resulted to the repentance of Job. And if we read verse 5, no, I had heard of you by the hearing of the ear, but now my eyes sees you. So si Job, kaila siya sa Ginoo, nadunggan niya, no, ang iyang knowledge sa Ginoo is tungod kay kaila siya sa Ginoo, kay nakadungog siya kung kinsa ang Ginoo. But karon nakaila na siya sa Ginoo, kay nakakita na siya kung kinsa siya. So
na-increase no ang faith o ang trust ni Job tungod kay nakaila siya sa Ginoo, pinaagi sa iyahang afflictions nga giagian sa iyang kinabuhi, nakaila siya sa Ginoo. So mao ni no na nadala ta sa backstage, nadala ta sa murag tagan-aw sa CCTV sa mga panghitabo, and nakita na to din no, ang purpose sa Ginoo. Ang purpose sa Ginoo was not because Satan challenged him, dili na tungod kay naay deal or naay wager si si Satan ug ang Ginoo, dili na mao moy rason nganong iyang gi pa-undergo si Job sa pagsulay og sa kalisod og sa daghan pang butang nga di gyud sayon. Ang iyahang purpose is para makita ni Job kung kinsa siya, para mo increase ang iyang faith, para mo strengthen ang iyang trust, and para makita niya ang iyang pagkamakasasala nga naa pa sa iyang sulod. So makita nato no a clear picture of the wisdom of God sa story ni Job. And kini God in His infinite wisdom gituyo ni niya na ma-record ni no, wala tanan daot ni Job nga si Job makasasala man di ay, but gi-record ni para maka-learn ta sa story sa life ni Job nga kining tanan di ay naay purpose no, na klarong purpose ang Ginoo, and ma-accomplish gyud sa Ginoo ang iyang purpose mo, part na siya sa iyang wisdom. So nindot kaayo ang kining story ni Job. Now, we learn in that story of Job the sinfulness of asking and demanding why. No? Kita nato diha nga sayop gyud, tala gyud ang mo demand ka og tubag sa Ginoo, o demand kag explanation sa Ginoo. What we should do is to humbly ask God to enable us to understand what He may be teaching. So instead of mangutana ta nga, Lord, ano man ni? Ano ako may imong giinitan karon? Instead nga ingon ana nga mangutana sa Ginoo nga sala or sayop yun, when we undergo on afflictions and adversities, our prayer or our mindset or ang attitude towards it should be humility nga, Lord, na ako ani nga kalisod, na ako ani pagsulay karon, Lord. Tabangi ko nga makasabot ko ani para makita nako ang wisdom aning tanan. So magmatter gyud ang perspective sa ato ang knowledge, wisdom sa Ginoo, no. We must learn to trust God that He is working in the experience of our good even when we see no beneficial results. We must learn to trust God when He doesn't tell us why and when we don't understand what He is doing. So ang ending, ang isa gyud sa purpose sa Ginoo why He allows us to undergo afflictions and adversities is para musalig, katuon tagsalig sa iyaha. And dili lang na salig nga ay salig na lang ko kay wala naman ko mabuhat, but from the very start a total submission of total submission to who God is. Eh kung wala, kung nakaila ta sa Ginoo din kabalutang God is a good God, and His purpose is for His glory and for the good of His people. So naatay kung naatay klaro nga pagsabot ana, makita na siya sa ato ang responses when we are in adversity, and that's one thing na kitang tanan dapat gyud mususi kaugaling sa atong kaugalingon kanunay, kay pakyas gid ta naagid tay sinful nature nga mo react dayon tangan ana. So that is the nature of the wisdom of God. I hope klaro. We'll go to the fourth
nature. Ang fourth nature sa wisdom sa Ginoo is it is invisible. Dili matugkad, dili masabtan. No, ang ato ang main text ani nga chapter itong na-studyhan last Sunday is ang Romans 11:33. Ingon nga, oh, the depth of the riches of and the wisdom of God, how unsearchable are His judgment and how unscrutable His ways. Imposible sabtan ang iyahang pamaagi. So, that's the fourth nature of God. It's incomprehensible. Sometimes, dili ta mo demand of explanation, no? Sometimes, no, natay ko nga, oy, sayop di ay dili kita wala ta di ta angay mangutana, di ta angay mo question sa Ginoo. Tama. But end up determine for ourselves. Ang kuan is di lagi ta mangutana, di lagi ta mo question sa Ginoo, but kita maningkamot ta sa atong pagkalimitado, panghuna sa atong kalimitado ta og logical explanation diha sa atong kaugalingon. Wa tanang utanas Ginoo, pero gabuhat-buhat tag atong kaugalingong explanation kung nganong gibuhat sa Ginoo ang iyang gibuhat or nganong gipa-experience ta sa Ginoo sa atong mga gina-experience sad na siya. So when we try to rationalize kung ato ang butangan og rason tanang butang nga ginabuhat sa Ginoo or ginaalaw sa Ginoo nga mahitabo sa atoa, again ato na pong gibutang limitasyon ang wisdom sa Ginoo by putting check sa mga panghitabo. Kana siya is kung ato na siyang buhat, nagpakita lang na siya sa ato ang pagkawalay pagtuo, no? Faithlessness, and also arrogance sa ato ang pagka magpahitas-on sa atong kaugalingon na murag feeling nato na atahay kapasidad nga muhatag og explanation sa mga panghitabo, no? Si Charles Spurgeon ingon siya sa iyang isa sa iyang mga commentaries nga we try to explain the providence of God, pero we don't have good eyes to see, and that good understanding. So it is useless to do that, because we know nga ang ato ang pagsabot o ang pagsabot sa Ginoo is different. We read that in Isaiah 55 verse 8 to 9. Let's open our Bibles to Isaiah 55 verse 8 to 9. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than yours, and my thoughts than your thoughts. So, makita nato din no, nga ang kinaiya sa Ginoo, His ways are not our ways, His thoughts are not our thoughts. Then gitagaan pa jud comparison, for as high as the heaven is above the earth. So magkuha na to na, no, gitagaan lang mas tangible, mas klaro nga comparison nga kung ang wisdom or ang ways of ang thoughts sa Ginoo is langit, nga kita na sa yuta, makita na to ang difference, no? Ngun ana ka layo o ka-imposible for man to understand
the wisdom of God. Pointless and arrogant of us to put logic or seek to determine what God is doing. Then kani is a reminder ato ning favorite kayo ato ning reminder, no? Let the secret things belong to God, and let the revealed things belong to us. So let the secret things belong to God. We should kanang mga butang na wala ni-reveal sa Ginoo diha sa scripture, wala na tay business ana, wala na tay kuan ana, kana siya sa Ginoo na siya. Dili na ta kinanglan nga mo try og find out, no? Try unsa man gid ni? Unsa man gid ning sa Ginoo ani? Unsa man gid ang wisdom sa Ginoo ani? Kung wala na siya wala tay business ana. Ang atoang obligation is to trust, no? Ang atong obligation is musalig ta sa Ginoo at all cost. We should be in total surrender to the truth about God and our circumstances as it is revealed to us in His inspired word. So, kanang mga secret things sa Ginoo na siya nagbilong. Ang atua is to put our total surrender or total submission diha sa gi-reveal sa Ginoo sa atua diha sa iyang pulong, no? Diha sa scriptures. Mao na ang atoang obligation. Kay sama ni Job sa giingon ni Job sa chapter 42, no? Na itong balikan Job chapter 42 verse 3. Who is this that hides counsel without knowledge? Have uttered what I did not understand, things too wonderful for me which I did not know. So it is pointless for us to discover unsa nang mga secret nga mga things. Kay maparihot ang Job, no? Nga naga-storya ta sa mga butang na wa ta kasabot sa mga wonderful things nga wala tay alamag, no? And if we do that, dapat mo repent ana, just like what Job did. Naning repent siya na nakita niya ang sinfulness sa iyang kasing-kasing tungod ana, and he repented. So our adversities is not a matter of why, no? Ang ato ang kalisod nga na-experience diri sa kalibutan, ang ato ang mga pagsulay nga ma-experience diri sa kalibutan, dili ni siya a question, no? Dili ni siya pangutana nga ngano man ni Lord nga ako maning na experience. Dili na siya mao ang pangutana nga ato ang dapat nga ipangutana. But ang ato ang it is not a matter of why but a matter of who. Kinsa man ang nagpa-undergo sa ako ani. So for us to have a better perspective towards adversities and afflictions, dili ta mo tanang nga Lord, ngano man nahitabo man is ako That's self-centered. Pero kung mo tanat ta sa may nag-allow sa ako nga mo experience ani, nga mo undergo ani, diha nato maklaro nga ang Ginoo di ay, no? Ang Ginoo ang nag-allow sa ako nga mo undergo ani. And diha ko natay klaro, natay mas maayo nga panglantaw nga ang Ginoo is maayo nga Ginoo, ang Ginoo is doing this for my good, then we have a better attitude na dayon towards our afflictions. Ikabalo man ta kinsay na sa likod ani, kabalo man ta nga ang Ginoo nagbuhat ani para sa atong kaayuhan. So that should be our attitude. It's not a matter of why but a matter of who. Sama ni Haring David sa Salmo 131 verse 1, no? He bowed
the sovereign purpose of an infinite wisdom of God. Atong basahon, no? Psalm 131 verse 1. O Lord, my heart is not lifted up, my eyes are not raised too high, I do not occupy myself with things too great, too marvelous for me. So, si David, nagpakita siya humility diha sa Ginoo. Lord, dili magpahitas-on ang ako ang kasing-kasing dili taas og panglantaw ang ako ang mata. No? I did not occupy myself with things too great or too marvelous for me. So wala niya gipuno ang iyang kaugalingon sa mga butang, di siya kasabot kabahin sa Ginoo, kabahin sa mga panghitabo. Wala, dili na maoy attitude ni David. Instead, ning submit siya sa of sovereign purpose and infinite wisdom of God by humbling himself. Wala na siya ning bada, kailangan ako mahibaw-an, wala. Instead, iyan na lang ikaw nga talig siya sa Ginoo. No, the great and wonderful things referred to are the secret purposes of God in His infinite means of accomplishing them. Kaning mga wonderful things are those things na wala siya kahibalo kung unsa, tungod kay sikreto siya. So tungod kay sikreto siya, wala siya kahibalo kung unsa na. Wala na siya ning try hatag og logic. In short, dili chismoso si David, no? Ang ato ang sakit gid kasagaran sa mga tao is natay pagka-chismoso, dito maintriga ba nga gusto gid ta makahibalo ngano man ni kailangan na explanation tanan. Maunay kasagaran nga sakit sa tao nga mulid gid sa tong pagka mulid gid sa sala. Yeah. Si David ang iyang gihimo is he did not exercise his heart in seeking to understand those secret things. Instead, he stilled and quieted his soul in submission and trust towards God. So wala na si David ning kuan. Wala niya po na yang kasing-kasing sa desire nga mahibaw-an kung unsa ning mga sikreto sa unsay explanation behind sa action sa Ginoo, kanang mga secret things nga wala siya kasabot. Instead, iyahang pahilom ang iyahang kalag by totally submitting and trusting the Lord. So dapat ingon ana sa atong attitude towards our afflictions and our adversities. Dili na ta magkuan nga Lord, pasabta daw ko ani, kay nagkalisod ko. Instead, mosalig ta nga Lord, kini gi-undergo na ko ni tungod kay kinahanglan gid siguro nako ni undergo para motubo ko. Gaay kog pagsabot, gaay kog kusog nga mo endure ani, o gaay kog pagsabot para makita nako ang akong kaugalingon, no? We should talk to ourselves and reflect unsa kay usually ang ipakita ra sa Ginoo sa tuwa is our own sinfulness sa atong reactions. And kana siya is very essential sa atong paglakaw as Christians. We should always examine ourselves. And lastly, if we are to honor God by trusting Him, and if we are to find peace for ourselves, we must come to the place where we can honestly say, God, I do not have to understand. I will just trust you. So, if we seek to honor God, no, muna ato ang desires itong kasing-kasing as Christians na atong i-honor ang Ginoo, then dapat makatuon ta nga di na mo
musik og explanation but instead musalig, no? Musalig diha, Ginoo. So it's total submission to the will of God, the wisdom of God. So kung kung especially karon naata sa mga kalisod natin, mga kalisod nga gi-experience, hindi na tayo magkuhan nga ano mang naman virus, Lord, ano mang daghan man kayong injustice sa sa among gobyerno nganong no dili na mo dwell din ha ika na siya nana sa tanan sa wisdom sa Ginoo. Atong kuan is, Lord, tabangi ko nga sa akong response aning adversity dili ko pakaulaw sa imong ngalan o di ko makasala sa akong responses para naatay growth, natay pagtubo diha sa Ginoo. So I hope na natay natun-an na klaro ang pagtuon karon that muna siya ang upat ka nature sa wisdom sa Ginoo. Next Sunday adto na ta sa applications, and I hope nga benepisyo ta karon sa ato ang pagtuon. So magpasalamat ta sa Ginoo. Our Heavenly Father, Lord, salamat kaayo sa imuhang pulong karong buntag sa among pagtuon, Lord, sa libro ni Jerry Bridges, Lord, Trusting God Even When Life Hurts. Ginoo, daghan sa kadaghang higayon, no, mupakyas gid mi sa among responses, Ginoo, especially sa mga pagsulay nga among ma-encounter sa mga kinabuhi. Pasayloan mi, Ginoo, kung sa mga higayon at tungod sa amo ang pagkamakasasala, naga-question me sa imuhang wisdom as if utangan ka og explanation sa mga Ginoo. Tabangi mi, Lord, nga mutubo mi diring dapita. Pasayloa mi, Lord, sa among mga kakulangon ug tudloi mi, Ginoo, nga musalig diha fully sa imuha, Lord. Di mi mo dwell sa mga question nga nganong nahitabo sa amoa, Ginoo, but mo dwell mi, Lord, sa kamatuoran nga ikaw mo'y nag-allow aning mga butang nga mahitabo ug ikaw usa ka maayo nga Ginoo. So ikaw, Lord, naay mga maayong katuyuan diri sa among kinabuhi. So mo submit mi diha sa imuha with full trust sa among mga kasing-kasing, gikabalo mi nga ikaw maayo nga Ginoo. So salamat kay sa imong pag-uban sa among karong buntag sa among pagtuon. Pray, Lord, nga you're able to benefit from your word, and don't allow, Lord, the enemy to snatch this truth sa among kasing-kasing. Dasiga mi, Ginoo, nga mo-obey, tagai mi og kasing-kasing, Lord, nga madinawaton sa aning mga kamatuoran ug usba nga mo ang mga kasing-kasing, Ginoo. Kung kini, Lord, wala ni uyon diha kanimo. So salamat kaayo, Lord. We commit to you the rest of our morning worship. We pray for Pastor Christy, Ginoo, nga mawali sa imong pulong karon. Salamat kay Lord sa imong mga kamatuoran. In His name we pray. Amen.